Discuss natin ng konti. Yan. Ano bang mangyayari dito sa conclave na ito? Itong conclave ngayong taon, mga kabrigada, ang tinuturing na most diverse conclave in history. Yon. Kasi sinasabi, Brigada Gab, syempre pipili ng bagong Santo Papa. Ang Simbahang Katoliko, mga kabrigada, sinasabi nila na ito ay isang spiritual process. Correct. Hindi ito democratic process tulad ng eleksyon, di ba? Kampanyahan, di ba? Ay ikukumbinsi mo yung mga miyembro, yung mga voters para ikaw ay mahalal sa posisyon. Ito hindi ganon. No? Kasi kumbaga ba yung boto nila guided by the Holy Spirit. Yan. Ayun yung sinasabi nila dyan. Balikan ko lang yung pinaka-diverse partner na anggulo kasi mga kabrigada dun sa 133 na cardinals, iba't ibang lahi yung pinanggalingan. Diba? Siyempre maliban pa yun sa mga appointees na cardinals ng Santo Papa, dun sa mga cardinal mula sa iba't ibang bansa, meron sa 37 cardinals mula sa iba't ibang Americas, itong iba't ibang region sa Amerika, meron 23 mula sa Asia, kabilang ho dyan yung Middle East, may 53 mula sa European countries, 18 sa Africa at 4 mula sa Oceania countries, mga kabrigada. So ganun ka-diverse partner ang inaasahan natin na conclave ngayong araw. Ang proseso ho dyan, mga kabrigada, di ba, mag-uumpisa muna, siyempre may misa yan, partner, sa umaga. Alas 10 na umaga, oras sa Vatican. After ho ng misa, mga kabrigada, uumpisahan ho itong pagkakast ng kanilang mga votes doon sa balota. So dito sa 133 na ito na mga cardinals, mga kabrigada, kailangan ho dyan makakumpleto ng 2/3 ng mga boto. Or more. At kapag napagkasundoan na ho yan, mga kabrigada, yung, alam mo, yung mga bata pa lang ako, inaabangan sa balita yung partner, yung chimenea, di ba? Susunugin yung mga balota, kapag may napagkasundoan na, magiging puti na yung usok doon. At para mas maganda yung paliwanag, mga kabrigada, makakasama ho natin si Father Jerome Siciliano, ang tagapagsalita po ng CBCP. Magandang umaga po, Father. Welcome po sa Tira Brigada. Kasama ho ninyo Brigada Gab at Brigada Abner. Good morning po, Father. Magandang umaga, Gab at Abner. Apo. Father, unang-una ho, pwede ho bang kayo na ho yung magtuloy ng discussion? Paano ho ba yung magiging process ito pong conclave na mag-uumpisa po ngayong araw, Father? Mamaya pong hapon, Manila time, at 10 a.m. naman sa Roma, pagkakaroon ng misa para sa paghahalal ng Santo Papa. Pagkatapos ng kanilang misa, sila ay magtitipon-tipon doon sa isang kapilya sa Apostolic Palace. At yung 132 cardinal electors ay magpoprosesyon patungo ng Sistine Chapel. Habang inaawit ng poprosesyon, merong invocation of saints na inaawit. Pag nakapasok na sila sa loob ng Sistine Chapel, gagawin naman nila yung pagtitake ng oath of secrecy. And then, pagkatapos mo niyan, palalabasin na yung pong mga hindi namang cardinal electors at mananatili na lamang po sa loob yung pong mga cardinal electors. And then, sa loob po ng Sistine Chapel, magbibigay po ng reflection yung pinili po nila na isang cardinal, hindi na naman po elector. At sa loob siguro ng mga ilang minuto, yung reflection na yon, the prayers, gagawin po nila. And then, susunod na po nila yung pagboboto na sa kung sino ba ang ihahalal nila bilang Santo Papa. So that will be maybe in the afternoon na, Rome time. And then, 2/3 majority, kung meron tayong 132 cardinal electors, aabot siya ng mga 89 o kaya 90 para makakuha ng bagong Santo Papa. Sa kanilang pagpipili ng kandidato o kaya bagong Santo Papa, isusulat nila yung pangalan na napupusuan nila. At pag sinulat na nila yan, ihuhulog nila yan sa isang lalagyan, parang chalice. Tapos ay may babanggitin din muna sila. With God as with Jesus as my witness, and then as my judge, ang pinili ko at inihalal na Santo Papa ay yung karapat-dapat sa mata ng Diyos. And then pag natapos sa lahat, yung mga botante, yung mga cardinal electors, syempre titingnan ngayon ng mga scrutineers. Merong bilang ang mga cardinal electors at saka yung mag-check ng veracity, ng truthfulness ng mga sinulat nila doon sa balot. And then,
Kapag wala nga po silang nakuha, ayan po ay inubulog na nila dun sa oven. Tapos, bibisikan po yan ng isang, tawag natin dito, chemical, para ang lalabas ngayon na usok doon sa chimney ay itim. Pero kapag meron po sila na nakuha, bagong Santo Papa, dahil naabot na yung 2/3 majority, lalagay ulit ng chemical para naman puti ang lumabas na usok doon sa chimney. Aha. Okay po. So yun yung proseso, Father Jerome. Pero ang tanong po natin dyan, gaano po ba kahalaga itong paghahalal ng bagong Santo Papa? Kasi nga, sinasabi na bagong Santo Papa, baka bagong vision, bagong prinsipyo, bagong paradigm on the part ng leadership ng Catholic Church. Father? Doon po sa tanong ninyo kung gaano kahalaga, well, napakahalaga kasi kapag wala pong ihahal ng Santo Papa, di may vacuum sa leadership. Kaya very basic yun na talagang kinakailangan nila na maghanap ng kapalit o kahalili ni Pope Francis. Ngayon yung tinatanong mo ulit na ano ba ay pagpapatuloy ba halimbawa yung strategy katulad ng ginawa ni Pope Francis, hindi naman po natin mapredict yan. Meron pong mga pagpupulong ang mga Santo Papa. Ang tawag po, ang mga kardinal, ang tawag po nila dito ay General Congregation. Dito po sa kanilang mga pagpupulong, tinatalakay nila yung mga issue na kakaharapin ng simbahan, mga issue mismo sa loob ng simbahan, and then ano bang direksyon ng tatahakin ng simbahan, ano din ba yung qualities ng Santo Papa na dapat nilang piliin. So sa mga tweet, nagkakaroon din sila ng ideya kung sino ba ang pipiliin nila. Aha. May part po ba ng proseso, Father Jerome, na mabibigyan ng pagkakataon yung mga cardinal electors na makapagsalita? Siyempre, may tatlo tayong, tama po pa, tatlo tayong mga cardinals na sasali po doon sa conclave para sa pagpili ng bagong Santo Papa. Ganun na nga po yung binanggit ko sa inyo kanina na General Congregation. Sa talakayan, nagsasalita po ang mga kardinal. So, ibig sabihin, lahat naman sila may pagkakataon para magbigay ng kanilang mga pananaw, ng kanilang intervention ay mapapakinggan ng mga miyembro ng College of Cardinals. So, level naman yung playing field. Lahat naman po sila, kumbaga, ay pwedeng mapakinggan kung sila po mismo ay tatayo talaga at mag-i-intervene doon sa General Congregation. Aha. Habang nagaganap po itong mga proseso dyan sa pagpili ng bagong Santo Papa, Father Jerome, sa Pilipinas po, ano naman po yung mga activities ng Simbahang Katoliko? Opo, meron ho ba tayong mga misa para ho rito, Father? Ang misa naman po natin, ginagawa yan sa mga simbahan araw-araw. So, meron po tayong dinadasal para sa paghahalal na bagong Santo Papa. Yun na naman po, hindi naman yun yung tipong katulad ng gagawin doon sa Roma. Ganon din yung gagawin dito. Wala naman pong ganon. Okay. Dito ho ba sa atin, Father, kumbaga ba, kasi hindi naman natin mape-predict, di ba, kung gaano katagal itong itatagal ng conclave. Pero sa mga nagdaan ho ba na pagpili ho natin ng Santo Papa, mga usually ilang araw ho yung tinatagal ng conclave, Father? At least po, nung panahon ni Pope Francis, tumagal lang po ito ng 2 o 3 araw. At hindi naman po yan yung napakahaba na proseso dahil nagdesisyon naman agad yung mga cardinal electors. Pero po mga nagsasabi na ngayon, baka ganun lang din ang itagal ng proseso. Baka mga 2 o 3 araw ay meron na kagad mapusuan ng cardinal electors para maging bagong Santo Papa. Okay. Pagkatapos po makapili ng bagong Santo Papa, kapag na-i-anonsyo na po, Father Jerome, yung proseso naman po ng pagpili ng pangalan at ang relevance po nun, siyempre doon sa kanyang magiging leadership. Ano pong insight po ninyo dyan? Well, ibig sabihin po nito, kapag halimbawa na-elect na siya, magtatanong ho sa kanya ay yung Dean of the College of Cardinals, na ngayon ho ay over 80 years old na. Pero siyempre, ando doon na yan kasi tapos ang botohan. Tatanungin siya, tinatanggap mo ba yung pagkakahalal sa'yo bilang Santo Papa? Pag sinabi niyang yes, ang kasunod na tanong nito, ano naman ang magiging pangalan mo? Okay, so sasagutin naman niya. Ayun, ang tanong ninyo, bakit mahalaga ba? Magkaroon ng pangalan, mahalaga po yun dahil dito niya rin ibabatay yung parang direksyon ng kanyang kasi. If you recall, etong si Mario Bergoglio
ay pinili niya Francis. Mhm. Si Saint Francis so ay kinilala yan bilang isang payak sa kanyang pamumuhay at away from the lures of the world, away from material things. Kaya nakitaan din natin ng ganong pananaw at direksyon nitong si Cardinal Mario Bergoglio na naging Pope Francis nga. Kumbaga, Father Jerome, doon pa lang sa pipiliing pangalan para magkakaroon tayo ng sneak preview kung ano yung magiging liderato ng bagong Santo Papa. Kasi nga, parang may peg sila doon pa lang sa pagpili ng pangalan. Ine-embody nila kung paano yung pag-uugali ng kanilang pangalan na pili. Ang sagot ko lang dyan ho ay correct. Ayun. Opo. After ho niyan siguro, Father, ano pa yung mga magiging process, ano yung mga magiging unang activities ng unang mapipiling Santo Papa? Yung matanong ko lang, partner, kasi di ba meron nga tayong fisherman's ring na sinusuot ng Santo Papa. Agad-agad ho ba yung magagawa, Father, pag ganyan? Well, binibigyan naman po kagad siya nun. Kasi meron na po mga nakahanda naman dyan eh. Mga ano lang naman po, mga sizes naman yan. Small, medium, large, pati na rin po ng kanyang ng kanyang kasuotan. So, yan naman po ay andyan dyan na. Okay. So, susunod pong gagawin dyan ay dun sa balkonahe nga ng St. Peter's Basilica, siya ay magbibigay ng Urbi et Orbi blessing. Blessing to the city and to the world. Okay. Sige po, with that, Father, syempre maraming salamat po sa inyong oras at paliwanag ngayong araw at kaisa niyo ho kami syempre para po sa pagpapanalangin dito po sa maayos sa pagpili ho ng ating susunod na leader ng Simbahang Katolika. Maraming salamat po at God bless you po, Father Jerome. Thank you po. Okay. Thank you po. Ang bahaging ito ay hatid sa atin ng Fast Relax. Tanggal ang sakit, ora mismo.